Pwede na po ulit ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Yan po ay matapos katigan ng Korte Suprema ang petisyon ng MMDA na tanggalin ang Temporary Restraining Order o TRO sa NCAP. Pinusuhan niya sa barangay saksi ni Joseph Moro. August 2022, naglabas ng Temporary Restraining Order ang Korte Suprema sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension o NCAP. Sa pamamagitan ng NCAP ay matutukoy sa mga CCTV camera sa mga kalsada ang mga paglabag ng isang motorista at ang ticket o notice of violation ay ipadadala na lamang sa tirahan ng motorista. Kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon ng MMDA at nilift o tinanggal nila partially ang TRO sa NCAP. Sabi ng tagapagsalita ng SC, agad na ipatutupad ang desisyong ito pero nilinaw din niyang para lamang sa MMDA ang TRO. Nananatili ang TRO pagdating sa mga LGU. Ipatutupad lamang daw ng MMDA ang NCAP sa major thoroughfares gaya ng C5 at EDSA. Tinanong namin ng mga kapuso online kung pabor sila rito. Sagot ng isa, pabor. Mas maganda din daw na ilagay ito sa isang app kung saan makikita ang detalye ng paglabag at litrato ng mismong violation. Pabor din ng isa pa, katulad daw ito sa ibang bansa pero kailangan pang repasuhin at maintindihan ng mga driver ang implementing rules and regulations. Komento naman ng isa pa, hindi. Kawawa raw ang mga operator na may-ari ng kotse. Hindi raw kasi alam kung driver ba o owner ang may kasalanan. Sabi pa ng isa, tama na ituloy ito dahil madami na ang abusado sa daan. Sagot ng isa pa, bago sana ito ipatupad, ayusin muna ang mga lubak sa kalsada at traffic lights. Sabi naman ng mga motorista na amin nakausap, pabor naman po sa amin yun, sir. At least po makakaiwas sa sir, pag may mga huli po. Yun na, diretso na po talaga yun pag sa CCTV, sir. Kami mga taxi driver o mga PUV driver, hindi pa po. Kasi minsan hindi tama yung huli nila . Marami kami napapansing mali. Ayon sa MMDA, isang NCAP sa mga makakatulong para maibsan ang traffic, lalo sa ilalim ang EDSA sa rebuilding o yung malawak ang pagkukumpuni. Yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket, na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. So kung may NCAP, tuloy-tuloy na yung takbo at uhulihin na lang namin through CCTV camera. Nasa 2 taon na kukumpunihin ang EDSA at ayon sa Department of Transportation, hindi naman daw kailangan mag-alala ng mga gumagamit ng EDSA busway dahil meron pa rin yan, ilalabas na lamang at dedicated pa rin yan. Ang mawawalan ng lane ay yung mga private na mga motorista. Wala tayong magagawa. Kailangan unahin natin ang commuter. Inaayos na rin daw ang ilang pasilidad sa EDSA Bus Carousel katulad ng pagpapagana ng 18 elevator sa 6 na estasyon nito. Naglagay na rin ang mga wheelchair lift para sa mga person with disability. Pinamamadali na rin ang pagtapos sa common station ng LRT, MRT3 at MRT7 na noong 2021 pa target matapos. Ang target natin by early 2027, tapos na lahat. Tapos na ang common station. Tapos na ang MRT7. And nakakonekta na tayo sa LRT1 papuntang MRT3 and MRT7. Dagdag pa ng DOTR, bultuhan ang gagawing pagkumpuni sa EDSA. Unang maapektuhan ang bahagi ng EDSA mula sa Roas Boulevard sa Maynila hanggang sa Guadalupe sa Makati. Ayon sa DPWH, isa-isahing kumpunihin ang mga lane para hindi kailangang tuluyang isara ang EDSA. Sabi pa ng DOTR, planong gawing libre ang ilang bahagi ng Skyway para mabawasan ng traffic. Yung mga kababayan natin na imbes na sa EDSA, meron silang ibang dadaanan, alternative na dadaanan. At ang pinakamadaling alternative na dadaanan ay ang Skyway. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.